Mula sa Maynila, pagkalipas ng isang oras ay narating namin ang probinsya ng Misamis Oriental. Ito ay nasa hilagang bahagi ng Mindanao. 23 mga munisipalidad ang bumubuo rito at ang siyudad ng Cagayan de Oro ang kapitolyo nito. Sa Barangay San Juan ang aming ruta. Doon mahahayag ang pamanang pinagyaman ng isang pamilyang Iglesia ni Cristo. Sila ang Pamilya Dayo. Si kapatid na Ruel Dayo. Siya ang nagatid sa amin papunta sa kanilang pamilya. Kapansin-pansin ang hirap ng paglalakbay. Malubak, mabato, at maalikabok ang daan. Panglima si kapatid na Ruel sa 7 magkakapatid. Ang kanilang ama na si kapatid na Teodorico Dayo ay namayapa 1 taon na ang nakakaraan. Buhay at malakas pa rin ang kanilang ina na si kapatid na Crescencia. Siya ang unang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kanilang pamilya. Sa mahigit na 3 oras na biyahe, hindi man madali ang paglalakbay, masarap naman sa kalooban na makitang namamalaging maayos ang payak na pamumuhay ng mga residente sa barangay na ito ng San Juan. Nung dumating kami dito sa bayan ng Balingasag sa San Juan, mahirap ang buhay namin. Sa pamumuhay namin talagang mahirap. Kasi ang lupa namin dito, ang mabuhay nga tanim, kasaba lang at saka kamuti. Magbinta kami ng kamuti para makabili kami ng bigas. Noon ang dito, wala palang kuryente o mahirap ang aming ilaw. Gamit lang kami ng gas, yung petrolyo. Yung mga kapitbahay namin talagang malayo. Yung lang ang hanap buhay namin, magbinta kami ng yung kasaba, gawin namin ng suman para magkaroon ng tira. Gagamitin namin sa paglilingkod. Sa ganitong kalagayan ng buhay, kahit mahirap at mabigat, nakararaos pa rin ng payapa at maligaya sa pagsasama-sama ang Pamilya Dayo. Kahit mahirap ang buhay namin, pero masaya. Kasi yung papa ko, mapamaraan siya. Yun, kahit ganun lang ang pamumuhay namin, ay tuwang-tuwa naman kaming pamilya, kasama ang mga anak ko. Kung ganito man ang larawan ng Barangay San Juan ngayon, hindi ganito noon. Dekada 80. Buhay pa noon ang ama ng sambahayan na si kapatid na Teodorico Dayo. Naging aktibo ang mga rebelde sa ilang bahagi ng Mindanao. Kinubkob nila ang Barangay San Juan. Apektado ang lahat. Walang pinili. Lahat ay biktima. Dahil kilalang nagkakaisa sa pagsasama-sama at mga paglilingkod sa Panginoong Diyos ang Iglesia ni Cristo, kung kaya't yun din ang isa sa mga dahilan upang gipitin ng mga itinuturing na rebelde sa pamahalaan ang mga kaanib sa iglesia sa lokal ng San Juan. Nadamay sila at naapektuhan sa nangyayaring kaguluhan. Nung una, ang lugar po na ito ay nagkaroon po ng matinding kaguluhan. Diyatong 1983, may abot din sa among dako kay nga kagubot. Dumami po ang mga rebelde. Dahil po sa pagdami ng mga rebelde, lumaganap ang kaguluhan. Napektuhan na rin ang pamumuhay ng maraming mga kapatid.
nahirapan kami nun. Mahirap ang aming pamumuhay. Sa pagsidhi ng kaguluhan sa Barangay San Juan, dahil dito rin ay may naninirahan na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, naranasan nila ang matinding pagsubok sa kanilang pagkaiglesia. Ginipit ng mga rebelde ang mga kapatid sa iglesia sa layuning pigilin ang kanilang pagsasama-sama at pagkakaisa sa mga pagsamba at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Nang magpatuloy pa rin ang mga pagsamba at paglilingkod ng mga kapatid, binihag ng mga rebelde ang ilan sa kanila. Muli ay upang mapigil sila sa kanilang isinasagawang mga pagsamba sa loob ng gusaling sambahan. Sa kapatid natin, mayroong dinudukot, siguro mahigit isang semana, 1 week, doon sa bundok, dinala nila. Mga una sa hapon, kinuha siya. Musulod sa kapilya, among gilod ang igsoon nga unta. Ganito tumugon sa pag-uusig ang mga kapatid sa lokal ng San Juan. Sa halip na matakot, araw-araw nilang iniluluhod ang kanilang mga tuhod sa kanilang mga pagpapanata sa loob ng gusaling sambahan, kalakip ang daing at pagsusumamo sa Panginoong Diyos na iligtas at mapalaya ang kapatid na bihag ng mga rebelde. Pagkalapas mga tulo ka semana o 4 na to ka semana, 3 ka semana, nagpasulat ang commander nga naana ang inyo igsoon amo buhian karong alas 2 hapon. Sa tabuan ninyo dinhi sa Kinaya dani kaniya dalan. Pagka alas 2 hapon nakabuhi si Rodelio Sabanto among gisugat. Ang paglaya ni kapatid na Rodelio Sabanto bunga ng araw-araw na pagpapanata o pananalagin sa Diyos ng mga kapatid sa loob ng gusaling sambahan ay nalaman ng mga kababayan nilang hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napabalita ito sa buong barangay. Dahil dito'y isang ama ng sambahayan ang humingi ng tulong sa mga kapatid at nakiusap na ipanalangin din ang paglaya ng kanilang anak. Doon na pag-iulay yung panghitabo, Brad, dito sa Kabulig, doktrinado. Among doktrinado yun. Usa ka pamilya, mga kabaktulan ang apelido. Tapos, gikuha ang iyang anak, gikuha sa rebelde. Ingon man ang amahan. Pagkabuhian si Villamor, ang akong anak, kaming tanan pamilya, mag-Iglesia ni Cristo kami. Buhi ang Diyos sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong yon, muling nahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Lumulhod naman kami, panata naman kami. Natuman na, Brad. Natuman. Alas 5 sa hapon, medyo ngit-ngit ka, alas 6. Naanas bilang mo nagbaklay sa dalan, anang karsadaa, baklay. Unsay gibuhat sa man, lukso sa kanang hagdan. Sugat ang iyang anak, gakos. Nga buhi ang Diyos sa Iglesia ni Cristo. Mag-iglesia ta ni Cristo tanan. Hanto na to, Brad, natawag sila tanan. Tawag sila sa iglesia. Katulad ng ginto na dinadalisay sa pamamagitan ng apoy, patuloy na sinubok ang kanilang pananampalatayang taglay. Pinagbantaan ng mga rebelde hindi lamang ang kanilang buhay, maging ang kanilang gusaling pinagsasambahan. 7 ka truck gikan sa bukid ng mga rebelde. Ang ilang lusubo nadto, ang singgit sa mga armado, patayin ninyo ang lahat ng mga bata ng Iglesia ni Cristo. Walay ibilin, hurtong patay. Sunugin ang kapilya sa Iglesia ni Cristo. Gustuhin man ng mga kapatid na mamalagi sa kanilang barangay, subalit nalalaman nilang magpapatuloy pa rin ang kaguluhan sa kanilang lugar. Mayroon pa ring masasaktan. Mayroon pa ring magbubuwis ng buhay. Yun ang dahilan kaya't hiniling nila sa pangangasiwa ng iglesia na sila ay makalikas
at makalipat sa lokal na walang kaguluhan. Kaya ang karamihan sa kanila o halos lahat sila ay nagdesisyon na bumaba doon sa bayan po ng Blanco Para doon may pagpatuloy ang mga pagsamba. Ang pinakamalapit na lokal namin noon ay ang lokal ng Blanco. Lahat sila umalis dito sa aming lokal. Tanan mga tao diri, di papahawa man kay no man's land man tong panahon na ang kining among barangay. Sa tagpong ito ng kasaysayan ng Barangay San Juan, ganap itong naabandona. Halos ang mga rebelde lamang ang naiwan sa kanilang barangay. Subalit, ang pamilya Dayo, matindi man ang banta sa kanilang buhay, matindi man ang banta sa gusaling pinagsasambahan, ay nagpasya silang magpaiwan sa Barangay San Juan. Hiniling ng ama ng sambahayan na si kapatid na Teodorico Dayo sa pangangasiwa ng iglesia na siya at ang kanyang sambahayan ay mamamalagi sa kanilang barangay, hindi sa kanilang tahanan, kundi sa gusaling sambahan ng kanilang lokal para sa ikatutupad ng isang layunin. Ang pagdidesisyon ni na kapatid na Teodorico Dayo at ang kanyang asawa ni si Crescencia Dayo, kasama na nila po ang kanilang anak na si Caruel Dayo, upang sa gayon ay bantayan po nila ang ating gusaling sambahan. Prinsipyo sa akong bana nga ang kamatayon mo ay pagdaog basta nga wala sa ikahadlok na ning dapita. Na naog mi sa ubos kay parang dito mi magsimba. Pero si Teodorico Dayo nagpabilin gid siya dinhi. Upan iyang pamilya. Alang-alang lang sa pagbantay niya sa simbahan. Mari ang giingon nga di gid siya molakaw. Mamatay man siya basta kay naa siya dinhi mabantayan niya ang simbahan. Ang gusto niya bantayan yung kapilya namin. Kasi sa panahon noon, katatapos lang ng nakonkrito yung kapilya namin. Kay unya og puy-an kuno sa mga rebelde, himuon yun ng hideout. Sa harap ng mga kahirapan at panganib sa kanilang buhay, kahit sila na lamang ang naiwan sa San Juan, gumawa pa rin sila ng paraan upang patuloy na maisagawa ang kanilang pangunahing pananagutan. Yung mga ginagawa namin na mga pagsamba kahit doon sa bayan na malayo sa lokal namin, ay nakikita yun ng mga hindi kapatid. Yung iba pa nga ay nagsasabi, huwag na kayong aalis kasi delikado ang daanan. Minsan nga, may nadaanan kami na tinatabunan na lang ng newspaper, tinatabunan na lang ng dahon na patay doon sa dinadaanan namin. Pero ang nasa sabi ng magulang ko, hindi tayo dapat matatakot kasi nandyan ang Diyos. Umaalalay sa atin. Hindi tayo pababayaan. Panahon sa pagsimba, kada magsimba, magbakla lang kami. Kuan ka kilometro god na napulo. Ka kilometro gikan din sa among lokal sa San Juan na pagbalik pasad baklay. Nya lisod kaayo ang among panginabuhi pagyud. Ligtas ang pamilya Dayo. Dininig ng Panginoong Diyos ang panalangin ng kanyang mga lingkod. Nanang panahon na sa November na anay detachment nga gibutang dinhi sa among mayor. Gibutangan na og detachment para dili mahadlok ang mga tawo busa. Nagbalik na sa mga tawo bisan ang taga sanglibutan na nambalik na. Kaya na may detachment. Sa panahong ito ay agad na ipinaalam ng mag-asawang sina kapatid na Teodorico at Crescencia Dayo sa pangangasiwa ng iglesia na natapos na ang kaguluhan, kalakip ang kahilingan na muling maisagawa sa lokal ng San Juan ang kanilang mga pagsamba. Nakahunon na akong uban nga muduol kami sa tagapangasiwa nga mabalikan sa pagsimba ang San Juan para magbalik na sad ang mga igsuon pagsimba dinhi. Pagbalik sa mga iglesia ni Cristo din sa lokal sa San Juan, mo po'y gihatagan og kibali go signal sa mga kalibutanon. Nga kung na ang iglesia ni Cristo diri, bubalik po sila dinhi. Mao tong na mauli kami,
ibalik ang pagsimba sa Juan. Unang nag-awit ato kami duha sa akong misis, mga awit kami dalawa. Nalipay mi. Nalipay mi nga nagbalik ang simba din. Iisa ang sinasampalatayanan nilang dahilan kung bakit nagtagumpay sila sa matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya at nanumbalik ang kapayapaan sa kanilang barangay at maging sa kanilang lokal. Pinapatunayan naman ng Panginoong Diyos na hindi kami niya pinababayaan. Pinatunayan ng Diyos na ang kanyang pangako na kahit nasa bingit ng kamatayan, ililigtas niya ang kanyang mga anak na sumasampalataya sa kanya. Dito na mo nasaksihan nga, buhi gyud ang Dios sa Iglesia ni Cristo. Dito ni una akong papa nga, may panata kita sa alas 12 sa udto. Tanan nga mga igsoon sa lokal sa San Juan. Pag alas 12 sa udto, Brad, mga igsoon, wala simbahan, muluhod, wampo. Habang kausap namin ang miyembro ng Pamilya Dayo, hindi namin maiwasang maisip ang kanilang naranasan. Masasabing tunay na nagpamalas ng matatag na paninindigan ang dating Pangulong Diakono ng lokal ng San Juan na siya ring Pangulo o Ama ng Pamilya Dayo, si kapatid na Teodorico. Hindi ko man po naabutan yung kaguluhan po na nangyari sa aming barangay. Yun po'y akin pong nalaman dahil din po sa sinasabi po ng aking magulang. Yun din po ay nagdulot ng lalong kasiglahan sa aking patuloy na paglilingkod po. Yung ama ko talaga, dahil sa maraming pinagdaanan niya sa buhay, mahirap, yung mga pagsubok. Kaya sa amin, yung tungkol sa tungkulin, pinapahalaga niya. Kaya kahit man tayo ihiwalay ng kamatayan, nakatiyak tayo na magkikita-kita tayo sa Bayang Banal. Yun talagang sinasabi niya parati. Bilang Pangulong Diakono siya, talagang masipag siya sa paglilingkod. Kaya tuwang-tuwa ako sa kanya. Nang mahayag ang paglingap at pagtulong ng Diyos sa kanyang mga anak sa lokal ng San Juan, nahayag din ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa mga kababayan nilang hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga kapitbahay namin at mga kababayan ay humahanga sa amin na kahit nasa kaguluhan, patuloy pa rin kaming sumasamba kahit malayo. Kaya kahit yung mga rebelde, nagtataka sila sa amin kung ano ba ang Iglesia ni Cristo. Bakit ganun na lang ang pagsisikap namin na sumasamba kahit nasa delikadong at panganib ang dinadaanan namin. Umanib sa Iglesia ni Cristo ang marami. Marami ang nagbalik loob sa Panginoong Diyos pagkatapos ng kaguluhan. Sila si Ruel. Nung dumating ang panahon na ibinalik na yung pagsamba sa lokal namin, marami ang umanib. Kasi nakikita nila at humanga sila sa debosyon sa Iglesia ni Cristo tungkol sa mga pagsamba at pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang mga tao aning kilid-kilid, sila na kusa mo ato simbahan kay magpadoktrina. Magpadoktrina. Si Brad Bobby nga palyarmi ato ang destinado namo. Doktrina. Doktrina. Mo tong nagdaog ang among lokal tungod sa kagubot sa San Juan. Natanyag ang kadakilaan ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng San Juan. Lumubo pa ang gawain. Kasi wala silang nakikita doon na nagkakaisa sa barangay namin, kundi ang Iglesia ni Cristo. Kaya ang naibunga noon ay marami ang umanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang isa-isa, kundi pamilya ang naging bunga namin. Si kapatid na Ruel Dayo ay isa sa mga tuwirang kinakasangkapan sa puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa Distrito Eklesyastiko ng Misamis Oriental.
Siya ang isa sa mga pangunahing kinakatulong ng pangangasiwa para buksan ang mga dako ng gawain o pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa mga lugar na hindi pa nararating ng Iglesia ni Cristo, na ang karamihan ay mga kababayan nating katutubo. Nakita namin ang aktwal na pagsisimula ng pagtatayo ng isang kapilya sa Barangay Dominorog ng mga katutubong Higawnon. Dito ay nalaman namin na mayroon ding malaking bahagi si kapatid na Ruel sa pagsisimula ng gawaing ito. Ngayon po ay narito tayo sa Barangay Dominorog po, isa sa malaking barangay ng bayan po ng Talakag. Ito pong lugar natin ay nasa paanan po tayo ngayon ng Mount Talit-Talit. At sa kasalukuyan po ay isinasagawa ang pagtatayo ng gusaling sambahan. Sa kasalukuyan ay tapos na ang pagtatayo ng bagong sambahan sa dakong ito. Maraming taon na ang lumipas mula nang matapos ang kaguluhan sa mga huling sandali ng dekada 80. Magpahanggang ngayon namamalagi ang pamilya Dayo sa katatagan at katapatan. Ang ina ng sambahayan na si kapatid na Crescencia ay tumutupad ng tungkulin bilang diakonesa. Si kapatid na Rogelio ay may tungkulin din bilang diakono. Gayon din si kapatid na Ruel ay tumutupad din bilang diakono. Lahat silang magkakapatid, may kani-kaniyamang pamilya, ay hindi nagpabaya sa kani-kanilang mga tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Sabi ng mga magulang ko na mahirap lang tayo. Ang maihahabilin ko sa inyo ang tungkulin at sa pagsiglang pagtupad sa tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Akong na sunod sa akong mga ginikanan ang pagpahalaga sa mga pagtuman sa katungdanan. Mga hangtod karon nakapabilin ako sa iglesia, dunay katungdanan bilang diakono sa among lokal. Malipayon sa kay ko nga nagsudong tungod kay ang akong ilang nga kaduhang ginikanan niya si Mama Cynthia. Idara na siya. Nagpadayon Japon siya sa pagtuman siyang katungdanan isip diakonisa. Nya ang iya pong mga apo, ang anak, ang mga apo niya, doon na po yung mga katundanan, mga mag-awit, ang uban, para sa amo, mga diakono. Mismo po sa ako, mga pamilya, ang akong mga anak, mga mag-awit, sad. O malipayon kayo may nga nagtuman sa katundanan, isip kabilin sa among uyuan, niya mugi naghatag ka na mo kaligon sa sulod sa Iglesia ni Cristo. Ang katungdanan, hatag sa Diyos. Gasa ka sa Diyos kanako tungod kay sa kanunay gitagaan pa tanyo kabaskog sa panglawas. Busa nga kano sa paman basta may kaya pa sa akong lawas mutuman ako sa akong katungdanan. Na maalam man ang ama ng sambahayan noong nakaraang taon, buhay na buhay naman ang pamanang iniwan. Ang pamanang ipagmalasakit, mahalin, at ipagtanggol ang gusaling sambahan. Pamanang kailanman ay hindi bibitiw sa tungkulin. Pamanang iniwan ng ama ng sambahayan na kapag patuloy na pinagyaman ay maghahatid sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Sabi ng Panginoon Diyos natin na hindi tayo pababayaan niya. Kahit ano ang kahirapan, pag tumawag sa Kanya, dinirinig tayo niya. Kaya yun ang prinsipyo ng aking asawa. Kaya hindi kami natakot. Sabi niya, kung namatay man tayo, yun na ang pag-ano natin, pag tagumpay. Tulad po ng aking mga magulang at ang akin pong mga kapatid, na sila po ay inaalagaan po nila ang mga kapatid sa amin lokal. Binantayan po nila noon ang amin pong kapilya sa kabila po ng mga pag-uusig, ay di po nila iniiwan ang gusaling sambahan, ay ganun din po
ang akin pong gagawin. Hindi ka na namin maiisip kung narating pa namin ang buhay na ito. Nabuhay pa kami. Hindi maisip-isip namin at ipapasalamat ng Diyos na binuhay pa kami hanggang ngayon. Sa dami ng hirap na naranasan namin sa buhay namin. Kasi sa Mindanao, hindi basta-basta mabuhay. Hindi lamang hirap at nasa kahirapan ng tao, kundi ang kaguluhan ay patuloy pa rin hanggang ngayon. Kaya kung nakarating man kami sa buhay na ito, masarap ng buhay namin. Hanggang ngayon buhay pa kami. Sa pag-alis namin sa lokal ng San Juan, baon namin ng inspirasyon mula sa isang pamilyang Iglesia ni Cristo na tumanggap ng tanging pamana mula sa magulang na inihandog na ang buhay para sa Iglesia.